Yun, what's up guys? Good day sa inyo lahat. Inoff ko na lang yung volume nitong Dragonest para marinig nyo yung boses ko, no? So, tapos na yung update. Make sure guys, kung wala kayong wifi, then mag-update kayo. And by the way, shoutout nga pala sa mga nakabalik na. Thank you so much sa inyo. Sa mga tumubos na account nila, well played sa inyo. Diyan tayo magpasalamat sa mga yan kasi mga spender yan dito sa game. So, ang ganda ng in-update ni dev dito sa Dragonest 2 Evolution. Yun nga lang, medyo may konting disadvantage sa destroyer natin, no? Sa mga destro user. Uunahin ko na mamaya yung skills niya, no? Sa bagong update guys, mapapansin nyo meron Dragon Soul Awakening. Ito, may bago. Yan. So ito is another statistics na naman or attributes, no? So si Geraint, si Argenta, and then si Velskud. Yan. So meron siyang main stats, no? So makikita nyo si Velskud critical damage. Yan, agility siya, critical damage. Si Argenta naman final damage, so intelligence siya. And si Geraint naman is for critical hit user. So let's say for example kulang kayo sa critical hit, pwede nyo siyang i-activate, no? Click nyo lang yung activate. And then ito, yung currency details guys, pwede nyo siyang mabili dito kung marami kayong Glaze Amber, pwede nyo ubusin dito yan guys. Ito, friendship token, or ito, yan, nakasilo. Yan, pwede nyo bilhin dito, sample, yan, pwede nyo bilhin yan dyan. Dragon Soul Awakening, halimbawa, yan. Kaka-upgrade ko lang kanina, no? So, kailangan mag-ipon na naman tayo ng Glazed Amber. So, yun guys, diretso tayo sa skills. Tas sa Flame Dragonest, eto na siya guys, sa Dragon Lair. Kaso medyo mahirap to guys kasi may recommended battle power dito. Isipin nyo stage 1 pa lang 113k na yung recommended battle power. 'Di ba? Tapos sa change class naman guys, hindi pa ako sure kung merong change class talaga. Kasi ang change class naman, magi-start lagi kay Deckard. Ito, halimbawa, punta kay Deckard. Ito. Diyan lagi ang change class guys kay Deckard. Yan. So, if makakuha kayo ng quest kay Deckard, hindi yung change class, possible lang yon, achievements lang yon. Ito siya guys, yan, wala naman nakalagay na change class. Yan. So, walang change class. Hindi ko pa sure kung, siguro pag may change class, update ko rin kayo guys, no? So, proceed tayo sa destroyer natin. So, ano-ano yung mga nawalang skills sa kanya, no? So, kung dark user ka, medyo may disadvantage na kasi wala na yung high top niya dito na dodge. Medyo mahirap na to guys pagka war. Kulang na yung dodge ng destro. Ayan, no? Wala na yung isa dito sa upper left corner. Tapos, number 2, yung niya, Highlander niya, wala ng Dark Elemental. So, wala na tayong passive na immortality pag 1 HP na lang tayo. So, gagana na lang yon once na ginagamit natin yung Highlander. Diba before, kahit hindi tayo mag-Highlander, every time na magpipiso yung buhay natin, hindi tayo mamamatay for 12 seconds. Ngayon, automatic mamamatay tayo pag wala tayong Highlander. Yun yung naging disadvantage ng Destro. Well, anyway, wag kayong malungkot kasi ang advantage naman ng Destro ngayon, eto, papakita ko, kahit na-nerf siya, meron pa ring advantage. Okay, punta tayo sa training ground, guys. Yan, okay, punta tayo sa training ground. Ganito lang siya, guys, punta lang sa map, and then NPC. Yan, training ground, kay Henry, punta tayo kay Henry, lampas tayo. Eto siya, guys, yan, tas pasok ka. So, di ba nawala yung high top dodge ng destroyer natin, and then yung Highlander natin, nawala yung dark elemental. So, wala na tayong passive na immune for immortality na 1 HP. Pero may nabago sa kanya. Papakita ko sa inyo. Okay. Skills, normal lang naman. Skills, normal lang naman. Skills, normal lang naman. Ito yung guys, yung si Argenta. Meron siyang damage yan. Geraint's Exploration. May damage yan guys. Masakit din yan pag nagkikrit yan, no? Lalo na pag na-activate mo yung level 20 niya. Kaya tinawag siya na Awakening of the Dragon. Yan, meron siyang after upgrading attributes provided the band's object improve, and then the skill effect increases when bonds level 20. So pag napa level 20 nyo yung
bands ng power level nitong ano nyo, Awakening of the Dragon. So, tataas yung skill effect niya. Okay? So, lalaki ng lalaki yung damage ng skill niya. Okay? So, ito, proceed na tayo. Ano yung nabago sa Destroyer? Di ba ginamit ko lahat ng skill, so wala naman nabago. Anyway, meron pang isa, yung punishment wave natin, wala na ring dark. So, ang advantage naman nito guys, meron siyang 10 seconds na taunt. Yan o, parang mapoprovoke mo yung kalaban sa loob ng 10 seconds. So, parang confused, may hirapan siyang targetin ka kasi naka-taunt siya eh. Kumbaga naka-provoke siya, mako-confuse siya. I'm not sure if working din siya sa PvP, player versus player. I'm not sure if working din siya. Pero sa mobs, super working niya guys. So, parang nababaliw yung mobs pag tinira niyo siya. Napakatagal mabaliw. Ang problema nga lang, wala na siyang damage. Yun lang yung disadvantage niya, no? So, ito yung kagandahan sa kanya as tank user pa rin sa Destroyer. Yun nga lang, kailangan mo mag-ingat kasi hindi ka na mabubuhay kapag 1 HP ka na lang. 'Di ba? Kagaya ng sinabi ko, wala na yung immortality niya as long as wala kang Highlander. Okay? So, ito na. Babasahin natin yung ultimate niya guys, yung Giant Bomb. Okay, leap high into the air and slam powerfully into the ground to create shockwaves that strike enemy. Deals damage equal to 1,270.66% of attack and element attack. So let's proceed on Dark Element. Okay, Giant Bomb Darkness Elemental Enhancement is skill as enhanced by the bonus of attribute value. After being released, the own blood volume will be converted into a shield in proportion. Okay, if you receive treatment during the period, half of the healing amount will be converted into a shield. Naalala niyo yung ano, pag nag-water destroyer ka tapos gumamit ka ng source of power, eto. 'Di ba nako-convert yung HP niyo sa shield? 'Di ba? Nagiging shield yung HP nyo na 80% tas nagiging 20% na lang HP nyo, nako-convert siya shield for 600 seconds. So napunta na siya ngayon dito sa ultimate natin. Okay? And then meron lang siyang time limit, papakita ko sa inyo ha. Tapos ito, the rest, health cannot be restored while the shield exists. Okay, so hindi siya pwedeng ma-fully restored, but it will be affected by 50% of the healing amount is converted into a shield value. So, mako-convert yung healing amount niya sa shield, okay? And the shield duration is 10 seconds. So, 10 seconds yung shield niya. So, let's say for example, may kakampi ka na Saint, tapos nag-activate yung shield mo, no? Kapag nag-activate yung shield mo, ito na yung ultimate. Tapos, hinil ka ng Saint, mapupuno yung shield mo. Hanggat hindi na ubos yung shield mo, hindi ka mababawasan kasi may shield ka. Yan. Papakita ko rin sa inyo yung damage ng ultimate ko guys, no? Crit natin, pa-crit natin. Okay. Naka-ano ako guys, naka-Pau Agi pa rin ako. Hindi ako nag-i-int build, naka-Pau Agi. Nakabutaw main stats ako guys. Kasi hindi ko pa inaayos kasi kaka-update lang. Mamaya ako naayusin. At papakita ko yung damage guys. Ayun na, nakita nyo yung HP ko, nagko-convert sa shield. Tapos after 10 seconds, mawawala yan. Papakita ko sa inyo. Okay, so yun, nawala na yung shield natin. Yan. So every time na mag-ultimate ka, pwede kang bumakbak ng bumakbak. So yun yung ano niya, yung damage niya, 1.2M, no? So reset cooldown ulit natin. Ito yung stats ko guys. Mababa pa yung stats natin kasi mababa pa yung BP natin, no? Ulit natin guys. Yan, so 1.2M talaga siya. So yun lang guys, back tayo. Tingnan natin kung may dadagdag pa tayo guys. Sa Redmond Fissure guys, available na hanggang, check natin. Punta tayo ng Redmond Fissure. Sa Redmond Fissure, syempre sa Flame Dragoness guys, bagong ano na yun, bagong set na yun, flame set na yun. Hindi na yung Serpentra na set, Flame Dragon set na yun. So mataas na yung bigay na battle power nun, Redmond Fissure natin. Tignan natin kung hanggang ilang day. Makati na to guys ha, hanggang day 28 na siya guys, no? Ayan, hanggang day 28 na siya. Yan, tapos may binibigay siya na Legacy of the Redmond currency.
Yan. So sa day 20 pa lang ako guys. Hindi pa ako nag-RMF. Maybe later. Masakit siya. So kailangan meron kayong kasamang destroyer dito tsaka healer. Or kung sino matataas sa battle power guys. Yan. Masakit siya. Masakit tong bagong Redmond Fissure. Pero ang laki ng bigay na benefits yan. Okay? So ano pa ba? Yung pwede nating idagdag guys, no? Dito sa ano natin. So yun lang guys. Kasi masyadong mahaba yung video natin, no? So, kung merong pa akong may dadagdag, i-update ko na lang sa new video natin, no? Tapos, yung mga hirap pa rin makapasok ng, yung account nila, hirap pa rin makapasok. I'm not so sure. I'm not so sure kung maibabide nyo pa rin yan, no? So, that is why, kailangan lagi kayong mag-check sa settings nyo kung nakabind ba yung account nyo. Para safe na safe lagi yung account nyo. So, yun lang guys. By the way, medyo marami yung nag-subscribe sa atin, no? Last week. Maraming salamat sa inyo, guys. Sana patuloy yung pag-suporta niyo sa akin. And then, comment lang kayo, guys, if may nakita kayong error. Magko-comment, magre-reply naman ako sa comment nyo. Kung may makita kayong error, magre-reply naman ako sa comment nyo. Then, magpapasalamat ako sa inyo kasi nakita nyo yung error and i-correct din natin yan. Okay? So, thank you so much, guys. Huwag nyo kalimutan mag-like sa YouTube channel natin and then comment and then subscribe. Thank you for watching, guys. Salamat. Have a great day.